Omo TV 23, lahat ay masaya. Omo TV 23, tara na't bumiyahe. Welcome back mga Junakis! Eto na naman ang yung Daddy O para sa panibagong episode ng ating vlog. And today's video, sa pagpapatuloy ng ating Europe Tour, ay hihahatid ko sa inyo ang iba't ibang mga lugar na aming pupuntahan ngayong araw na ito base sa aming itinerary. First in the bucket list is the Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Ha? Ang hirap bigkasin, ano? Pero in Tagalog talaga, simbahan na luma. At marami akong kwento tungkol dyan. Sunod nating pupuntahan ay yung pinakadadayong mall dito sa France, yung Galeries Lafayette Paris Haussmann. Iconic to dahil doon sa 43-meter Art Nouveau glass dome at yung buong detalye all na yon. Then pagkatapos noon, pupunta tayo dun sa sikat na Notre Dame. Marami ring nakapaloob na kwento, maliban kay Quasimodo at Esmeralda. At yung pinakahuli, yung famous na worldwide attraction, yung Eiffel Tower. Napansin ko lang mas marami yung itim kaysa puti dito sa France. Dahil dito, na-observe ko, nakasakay kami sa train, may bumabang isang puti, tapos may umakyat naman na tatlong itim. Again, as a foreigner dito sa bansang to, observation ko lang naman yon. Wala naman siguro masama. So, nandito nga tayo sa train at mula dun sa tinutuluyan namin, sumakay kami ng dalawang salin kami. At eto nga, papunta na kami dun sa first destination namin. Sa Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. In Tagalog, Lumang Simbahan. Ayaw, di ma. And second to the bucket list is the Galeries Lafayette Paris Haussmann, na tinaguri ang flagship of all shopping mall dito sa Paris. Dahil sa kanilang iconic na 43-meter Art Nouveau glass dome na kala mo nasa simbahan ka. Isusunod natin dyan yung Notre Dame at pinakauli ang Eiffel Tower. Pero bago lahat ng yun, balik muna tayo dito sa Montmartre. At dito nga, nabit natin si Ivy. At pag nandito nga kayo, kailangan yung sobrang alisto dahil maraming mga masasamang elementong nakapaligid dito. Maraming klase ng modus operandi ang nangyayari dito. Modus operandi number 1, fake charity scam. Pag-akyat mo pa lang dito ay sasalubungin ka na agad ng mga babaeng nagpapanggap ng mga charity worker. Papipirmahin ka, palalagay yung pangalan mo, at sa bandang huli ay hihingan ka ng pera bilang abuloy daw sa mga street children at mga may sakit. Sinubukan ko ngang lumapit at binasa ko yung mga nakasulat dun sa papel. At nung nakita nila na binibidyo ako sila, ay pilit niyang tinakpan. So modus fail sila sa akin. Modus operandi number 2, friendship string scam. Binubuo ito ng mga 3 hanggang 5 kalalakihan. Magalang silang babati sa'yo at bigla na lang hahablutin ang kamay mo sabay tali nung kanilang colorful string bracelet. At pagkatapos makikabit yan sa'yo, sisingilin ka ng 5 to 10 euros bilang kabayaran. Sa senaryong ito, hinaharang nung naka-orange na lalaki yung babae at pilit hininga ng pera, nandun yung asawa. Kaya pinalagan sila, akala ako magkakasuntukan pa Tama lang yung ginawa ng babae, tumawag siya ng pulis. Pero kung gusto mo talaga magkaroon ng ganong souvenir, sa bandang taas meron doong mama na naka-wheelchair. Yon, legal yon. Nagbebenta talaga siya ng mga ganyan. Sa halagang 2 euros. Makakapamili ka pa ng maganda at ang importante, legal yon. Modus operandi number 3, overpricing scam. May nagbebenta rin dito ng mga beverage products pero grabe naman ang presyo. Kung bibilin mo yan sa grocery, wala namang 1 euro.
Pero dito umaabot ng halos 2 euros. So tip lang, pag aakyat kayo rito, magbaon kayo ng maraming tubig para hindi na kayo bibili. At ito pa ang isang scam dito. Modus operandi number 4. Let me show you some magic scam. May mga kasabwat sila na kunyari tataya kung saan nakalagay yung pera dun sa cup. Tapos, ayun na, nadaya ka na. Nung bibidyoan ko sana, ayun, hinarangan na naman ako. O ayan ha, kaya kung pupunta kayo rito, ingat-ingat lang. O tara, akyat na tayo dun sa pinaka taas para makita na natin yung full view and overlooking ng buong city. Ayun no, meron din silang love locks, kagaya nung sa Korea. Paandar na makina, araw ay sumisikat, helmet ay suot na, biyahe ay nagsisimat. Sa kalsadang mahaba, hangin ay kaulayaw, bawat tanawin sa daan, puso'y napapasayaw. Mula bundok hanggang dagat, tanawin kay ganda, sa bawat liko ng mundo, bagong saya ang dala. Hindi lang sa Pilipinas, lakbay ay walang hanggan, ibang bansa'y mararating basta't may tapang at dasal. Kasama ang tropa, tawanan sa biyahe, kwentuhan sa daan habang gabi humahaplos. Kamera ay handa, memories ay kuha, sa Omo TV 23 lahat ay masaya. Omo TV 23, tara na't bumiyahe, motor ang kasama kahit saan makarating. Ganda ng mundo ating ibabahagi, bawat sandali ay tunay na kahanga-hanga. Lakbay na walang tigil, saya ay abot langit, sa bawat pag-iikot ng gulong. Kasama ang Diyos na gabay sa paglalakbay ng buhay. Omo TV 23, samahan mo sa tagumpay. Sa city lights ng gabi o probinsyang tahimik, bawat lugar na marating may kwentong umiibig. Tikim ng pagkain, kultura'y natutunan, sa bawat bansang puntahan, bagong ala-alay paon kahit pagod sa biyaheng hindi na. At nalibot na nga namin ang buong area at ito, pababa na kami para sa aming second destination. And along the way, napansin ko na naman na ang mga Pranses pala ay mahilig kumain sa mga tabing kalsada, yung parang nakikita nila yung mga nagdadaan na tao habang nag-enjoy sila sa kanilang pagkain. Hindi rin nila pinapansin kahit mainit pa yan o maarawan sila, okay lang. Sabi nga, deep culture ng mga Parisian na watch the world go by habang kumakain. At the same time, ma-enjoy yung coffee, crepes, breads habang nagkikwentuhan. At eto nga, nakahanap na rin kami ng kakainan namin. Pero dito lang kami sa loob. Ayaw namin sa labas, mainit eh. Mindset ba? Mindset. Ang galing! Ang galing! Isa itong Chinese cuisine, kaya may dim sum. Meanwhile, at nakarating na nga kami dito sa second destination, ang Galeries Lafayette. Very iconic nga itong tinatawag nilang 43 meters Art Nouveau glass dome. Ito ang flagship ng lahat ng shopping mall dito sa Paris. Dinadayo ng halos 10 million visitors every year. Inaabangan din dito yung fashion show nila every Friday at 3 o'clock PM na ginaganap naman sa 4th floor. At doon naman sa pinaka rooftop terrace ay masisilaya mo ang best view ng Eiffel Tower, Opera Garnier Building, at yung pinuntahan natin kanina sa Basilic. At syempre pa, dahil maraming tao rito, alams na, nandyan din si Mando at si Iska. Mga Junakis, nandito na ang daddy nyo, si Daddy O. Mag-bless na kayo. Hey! Hey, hey, hey! O-M-O! TV23! Daddy O na! Daddy O na! Tara na! Oh! Welcome
Welcome back mga Junakis, nandito na naman si Daddy O para maghatid ng latest na balita, pero hindi siya ma-reach, totoo. Tunin lang kayo sa OMO TV 23 para malaman ang kwento at saya, mga ganap sa daan at buhay na siguradong magpapasaya. Nakamotor man o tumatakbo, kasama kayo saan man mapadpad. May tawanan at inspirasyon na hatid sa bawat vlog at lakad. At nandito na nga kami sa makasaysayang Notre Dame. At ito na nga ang aming third destination sa araw na to. Maliban kay Quasimodo at Esmeralda, napakaraming kwento at very historical ang simbahan na ito. Ang Notre Dame of Paris ay ginawa noong mga taong 1163 hanggang 1345. So kung kakwentahin mo, ito ay nasa 182 years na. Nasunog, nagiba, at nawasak during the French Revolution. Pero nananatiling nakatayo at matatag pa rin. Kung sa Pilipinas, ang point zero natin ay ang Luneta, dito sa Paris, ito naman ang point zero nila. Sa simbahan ding ito, ginanap ang coronation ni Napoleon Bonaparte. At ngayon nga ay pipila tayo kahit gaano kahaba yan para mapasok natin ang very historical na simbahang ito. Paandar na makina, araw ay sumisikat, helmet ay suot na, biyahe ay nagsisimat. Sa kalsadang mahaba, hangin ay kaulayaw, bawat tanawin sa daan, puso'y napapasayaw. Mula bundok hanggang dagat, tanawin kay ganda, sa bawat liko ng mundo, bagong saya ang dala. Hindi lang sa Pilipinas, lakbay ay walang hanggan, ibang bansa'y mararating basta. Pansinin nyo naman kung paano ginawa ang naggagandahang mga ukit na ito. Nagawa sa limestone at clay. Masyadong mabusisi. Pero tingnan nyo naman kung gaano kaganda at kapulido ang mga gawang kamay na to. So, bibilisan na natin to para umabot na tayo doon sa last destination natin, which is yung Eiffel Tower. Bawat sandali ay tunay na kahanga-hanga, lakbay na walang tigil, saya ay abot langit, sa bawat pag-iikot ng gulong. Kasama ang Diyos na gabay sa paglalakbay ng buhay. OMO TV 23, samahan mo sa tagumpay. Sa city lights ng gabi o probinsyang tahimik, bawat lugar na marating may kwentong umiibig. Tikim ng pagkain, kulturi natutunan sa bawat. Nawa, papasukin ka rito alas 12 ng gabi, ikaw lang mag-isa, walang katao-tao, ikaw lang. Mapapasukin ka rito. Babayaran ako? Wala, challenge lang. Hindi na. Babayaran. Pera lang yan. At dito pala, pag bibili ka ng kandila, magtitirik ka at mag-aabuloy ka, QR code na rin. High-tech, ano? Pati kasi sa loob ng simbahan, may mga nagnanakaw na rin. In fact, marami na rin daw na walang mga relics dito eh. Binenta kay Boss Toyo. Aray ko! Tapos na nating libutin to, so labas na tayo dito at papunta pa tayo sa Eiffel Tower, yung last ating destination. ibabahagi. Let's go. Bawat sandali ay tunay na kahanga-hanga, lakbay na walang tigil, saya ay abot langit, sa bawat pag-ikot ng gulong. Kasama ang Diyos na gabay sa paglalakbay ng buhay. OMO TV 23.
lakbay. Dito sa France may isang kalapate. Nagpapanggap, tao daw siya. 1 minute later. At mula dito sa kinatatayuan natin, tanaw natin yung very iconic na Eiffel Tower. Konti na lang. Yun, no? Yun. Shout out kay Yon TV. Papagob. Dito na may mga tao pala sa taas niya, no? Yun, no? May mga tao sa taas. Tapos may elevator. Ano kataas yan? Nakaka-amaze! Yung dating nakikita mo lang sa movie, nakikita mo sa mga libro, sa magazine, ngayon nakikita mo personal na, oh. By the flesh. Eiffel Tower. Knock knock. Who's there? Eiffel. Eiffel who? If I fell in love with you, would you promise to be true? Ayaw, di ba? Saka hindi mo naman ma-appreciate pag nasa baba ka pa naman. Paano tayo magpapicture na yun dyan? Kung ngayon pa lang namamangha ka na, hintayin mo mamaya pag nag-ilaw yan. Mas lalo kang ma-amaze. Kaya lang, bago pa lumubog ang araw dito, anong oras na? Dumating kami ngayon dito, alas 7 pasado na, pero tingnan mo yung araw, ang taas pa. Pero bago yan, magbalik tanaw muna tayo. Alam nyo ba na ang Eiffel Tower ay dinesign at ginawa ni Gustave Eiffel? So doon pala kinuha yung pangalan. Ginawa nila ito sa loob lamang ng 2 taon, between 1887 hanggang 1889. At nag-open sa public noong March 31, 1889. May taas na 1,083 feet. Although gusto ni Hitler na ipa-destroy ito, pero hindi pumayag yung kanyang mga general at mga commanders. Kaya hanggang sa ngayon ay nai-enjoy ito ng mga tao dahil binibisita ito ng 7 million visitor every year. Kahit sabihin mong may bayad ang entrance nito, ay tinatangkilik pa rin. Kung ikaw ay aakyat sa pamagitan ng hagdanan, ay may bayad na 15 euros. At kung sasakay ka naman ng elevator, hanggang second floor lang yun ha, magbabayad ka ng 24 euros. At kung gusto mo namang umakyat hanggang dun sa summit, magbabayad ka naman ng 37 euros. Or 2,600 pesos, katumbas na ng isang full tank na unleaded yan. At yun na nga, nahintay naming magbukas yung ilaw, pati yung pag-spark nito sa gabi, sobrang ganda. At dahil dyan, natapos na rin yung aming itinerary for the day, kaya dito na muna natin tatapusin ang ating vlog. Once again, this is your Daddy O saying stay safe, ride safe, and God bless. Bonjour!